DZMM, numero 1 sa aksyon. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service. Kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:05. Kaya lang ang bahay namin, ubos lahat ang gamit. Hindi in-expect na ganun kabilis tumaas yung tubig. Huwag niyo po tangkilikin ang mga kolorum na bus. Huwag niyo rin po tangkilikin ang mga kolorum na terminal. Kasi po, napakadelikado po yan. Kung ang nagnanakaw ng 100 piso, nagnanakaw at nag-shoplift ng lotion, ay dito kinukulong. Yung nagnanakaw ng bilyon-bilyon ay sa aking palagay ay dapat dito na rin sila ilagay. Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon. Sa headline ngayon, Bagyong Ramil nakalabas na ng par. Nag-iwan ng pinsala sa ilang lugar sa Luzon at Visayas. Napaulat na patay, pumalo sa 7. Pagsusuot ng face mask sa Quezon, inobliga kontra sa malatrangkasong mga sakit. Ulungan para sa mga aarestuing sangkot sa anomalya sa flood control projects inihahanda na. Grupo ng mga negosyante na nawagan kay Pangulong Marcos na kumilos laban sa korupsyon sa mga infrastructure project ng gobyerno. Surprise inspection is nagawa sa ilang bus terminal bilang paghahanda sa undas. Sunog! Sumiklab sa San Andres, Maynila. Higit 20 pamilya nawalan ng bahay. Hinihinalang acetylene gas sumingaw sa nasunog na junk shop naman sa Marikina. At kilalanin ang bagong love ni Maymay Entrata. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez. Ako naman po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, hindi madaanan ng ilang tulay sa Isabela matapos umapaw ang mga ilog bunsod ng pagulan dulot ng Bagyong Ramil. Sa Quirino naman, ilang tulay rin ang hindi madaanan bunsod naman ng landslide. Balita mula Cagayan Valley, hatid ni Haris Julio. Haris! Jeff, pansamantalang hindi madaanan ang bahagi ng National Highway sa Nagtipunan, Quirino dahil sa gumuhong bahagi ng bundok na sakop ng sitio de Corodan at Joryong sa barangay Disimungal. Natabunan ng gumuhong lupa at nabuwal ng mga puno ang kalsadang patungong katabing probinsya ng Aurora. Pinapayuhan ng mga motoristang dumaan muna sa ibang ruta habang hindi pa nakakapagsagawa ng clearing operation. Sa bayan ng Saguday, hindi madaanan ng tulay sa sitio Bulan sa barangay Magsaysay matapos malubog dahil sa pag-apaw ng ilog. Kahapon pa lang, lubog na rin sa tubig ang Manglad Overflow Bridge sa bayan ng Madela. Sa huling monitoring ng MDRMO Madela, nasa orange warning na ang antas ng ilog bandang 9:35 ng umaga. Inabisuhan na ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog, gayon din ang mga nasa mabababa at bahaing lugar na maging alerto at kung lumikas ng maaga kung kinakailangan. Sa Isabela, hindi na rin madaanan ang ilang tulay dahil sa pag-apaw din ng ilog, kabilang ang Anafanan Overflow Bridge at Bukab Overflow Bridge sa bayan ng Etiague, gayon din ang Alicaucao Overflow Bridge sa Kawayan City. Sa video ng ilang residente, makikita ang mabilis na pag-apaw ng ilog sa barangay Masaya Sur sa bayan ng San Agustin, dahilan para malubog sa tubig ang tulay. Natabunan din ng mga naanod na kahoy at debris ang tulay, kaya hindi madaanan bandang alas 6 ng umaga. Bahagyang bumaba ang antas ng ilog bandang alas 8 ng umaga, kaya
nagkumahog pa ang mga residenteng tanggalin ang mga debris para makadaan ang mga motorista. Sa bayan ng Kabagan, kagabi pa lang ay isinara na ang tulay na nagdurugtong sa katabing bayan ng Santa Maria matapos malubog sa tubig dahil sa pag-abaw ng ilog. Sa Ilagan City, hindi na rin madaanan ang Bacolod Overflow Bridge at Cabecera 8 Bridge dahil nasa pawan na rin ng tumataas na ilog. Inabot na din ng tubig ang mga cottage sa Abuan River Adventure and Eco Park. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Haris Julio. Maraming salamat, Haris Julio. Sa Rojas City, i-inspeksyonin ang lokal na pamahalaan ng mga baradong drainage kasunod ng pagbahang dulot ng malakas na ulang dala ng bagyong Ramil. Kahapon, idineklara ang state of calamity sa Rojas City dahil sa epekto ng bagyo. Sinabi sa DZMM ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas na umapaw ang mga creek at drainage sa lungsod dahil sa sobrang daming ulang ibinuhos ng bagyo. Ipinamahagi na niya ang pagkain, gamot at doxycycline sa mga apektadong residente. Sa Barangay Bolo, nananawagan ng tulong ang ilang residente matapos umabot ng lagpas tao ang baha sa lugar. Sinabi ng residenteng si Milagro Solis na bukod sa pagkain, gamot din ang hiningi ng mga residente lalo na sa mga senior citizens. 3 na ang napaulat na namatay sa pagbahang dulot ng bagyong Ramil sa Capiz. Sinabi sa DZMM ni Capiz PDRRMO Head Sheila Artillero na kabilang dito ang babaeng vlogger na nalunod sa creek sa bayan ng Ibisan. Ganyan din ang isang lalaking nakuryente sa bayan ng Pilar. Bagamat humupa na ang baha, hindi pa rin umuwi ang ilang residenteng lumikas sa takot na tumaas muli ang tubig. Hindi in-expect na ganun kabilis tumaas yung tubig ng October 18. Still ongoing ang monitoring sa mga LGUs. Baka biglang umulan kasi kahapon may mga ibang areas na may scattered rain showers pa. 7 na ang napaulat na patay sa pananalasa ng bagyong Ramil. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo na isa rin ang napaulat na sugatan habang walang napaulat na nawawala. Pinakaapektado ng bagyo ang Western Visayas, partikular na ang Capiz, na nakaranas ng mga pagbaha at pag-ulan. Tinututukan na rin ng ahensya ang pagtugon sa mga biktima ng bagyo sa ibang rehiyon. May mga na wala ng kuryente. Sa tubig po walang naiulat. In terms of the lifelines natin pagdating sa power, communication, mga ganun tayo disrupt. Yung mga communications natin as of this morning, wala namang naiuulat pa na nawala. Ongoing yung aming interagency coordinating cell with our regional offices. So far, yung mga regional offices natin walang problema. Ganun din yung mga DRRM offices. Sasagutin ng lokal na pamahalaan at pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang burol at pagpapalibing sa 5 magkakaanak na nasawi sa bumagsak na puno ng buli sa bayan ng Pitogo. Sa panayam ng DZMM, tiniyak ni Quezon Governor Helen Tan ang tulong sa mga naiwang kaanak. Nadaganan ng malaking puno ang bahay kubo sa kasagsagan ng bagyong Ramil at halos hindi na makilala ang mga biktima. Kabilang ang mag-asawa at 2 batang edad 11 at 2 taong gulang. Sinasabing plano pa ng mag-asawang ipagdiwang ang kaarawan ng panganay na anak sa October 30. Natuklasang dati nang sinusunog ang puno ng buli para mamatay at hindi na bumagsak sa bahay. Magkatulong po para maiburol po hanggang sa pagpapalibing po ng 5 miyembro ng pamilyang to. 100% lahat ng kailangan po ng burial at kailangan ng mga naiwan ay ang nag-aasikaso po ay both ang provincial government at saka ang municipal government po ng Pitogo. Samantala, nakauwi na higit 8,000 individual na lumikas mula sa 6 na bayan sa Quezon dahil sa bagyong Ramil. Ulat. Panahon. Mga kapamilya, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ramil kaninang umaga. Pero huwag pa rin kalimutang magdala ng payong dahil sa mga inaasahang pag-ulang dulot ng trough o buntot ng bagyo sa Metro Manila, Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Palawan, gayon din sa Occidental at Oriental Mindoro. Sa datos ng Pag-asa, katumbas ng mahigit 1 buwang
ulan ng ibinuhos ng bagyong Ramil sa Giwan Eastern Samar at Rojas City sa Capiz noong Sabado at Linggo. Samantala, easterlies naman ang inaasahang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng Luzon habang localized thunderstorms ang inaasahang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Iniutos ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang mandatory face mask dahil sa pagtaas ng mga kaso ng influenza-like illness o malatrang kasong sakit. Gayun din ang severe respiratory infection. Ayon kay Governor Helen Tan, obligado ang pagsusuot ng face mask sa lahat ng indoor setting, gayon din sa outdoor area na hindi nasusunod ang physical distancing para maiwasan ang hawaan ng sakit. Samantala, sinuspindi na hanggang sa Miyerkules, October 22 ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Lucena City bilang pag-iingat laban sa pagkalat ng sakit. Sa ibang balita, hawak na ng Department of Public Works and Highways sa mga dokumentong may kinalaman sa flood control projects. Nakapwesto sa tanggapan ng bulto-bultong dokumentong galing sa iba't ibang district engineering offices na bahagi ng utos ni Public Works